Narinig mo ang salitang chocolate? Anong lugar ang unang pumapasok sa utak mo? Malamang Belgium at Switzerland. At tama nga naman, dahil kilala ang dalawang bansang ito sa umano'y high-quality chocolate. Ngunit alam mo ba na may isang lugar, particular na sa Davao City, na mismo na mga magsasaka ang gumagawa ng mga expert quality na tsokolate? Mula sa pagtatanim ng kakao hanggang mahulma itong chocolate bar at chocolate spread, ay mga magsasaka mismo ang gumagawa. Tara, bisitahin natin ang Barangay Kadalian sa Baguio District sa Davao City, kung saan matatagpuan natin ang maliit na chocolate factory ng Fardeco o Farmers Development Cooperative. Bungad pa lang sa kanilang office, malalanghap mo ng bango ng chocolate. Oops, teka, mamaya na tayo sa tsokolate. Atin munang alamin ang kwento bakit nagkaroon ng chocolate factory ang Fardeco. Doon ating nakausap si Nelson Tagud, ang chairman ng Fardeco na dating security guard at ngayon isang eksperto sa pagtatanim ng kakao. Naikwento ni Chairman Nelson kung paano nag-umpisa ang kanilang kooperatiba. Nasugdan na-establish 2000 magod niya katong past administration medyo wala gyud nahitabo. So katong nisulod mi sa 2011, ginaplano na mo kung saan mo siya. So usahay ko nakita ko kung may expertise ang kakao. Mag-engage mi to kakao business. Then later, mga nagsulod mi o tabliya na to, processing. Mga partners sa gobyerno, hatag ng mga interventions. Dito na muna bumutahin na ang chocolate snack. So namin tabliya and other byproducts of At ngayon, nakakapag-export na sila internationally at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nami US, nami Canada, nami wala niyo sa mga malls, kay diri pa lang daan, short naman mo ang production. So by order, among delivery in Manila, in Cebu, Iloilo, and dapat may local rin Davao. Okay, dito na tayo sa exciting part, ang chocolate. Nag-umpisa ang Fardeco sa pagtatanim lang ng kakao. Ngunit nang pumasok sa kanila si Louie Sena, ang maituturing nilang utak sa paggawa ng tsokolate, at ngayon ang consultant, tuluyan na silang nagkaroon ng chocolate products. Ayon kay Louie, hindi pa huhuli sa kalidad ng kakao ang ating bansa kumpara sa ibang cacao-producing countries na madalas inaangkatan ng mga malalaking chocolate companies. To compare yung kakao ng Davao, especially ng Fardeco, is like this one, raw cacao beans. So, ang ating kakao, this one is fermented. So, itong kakao pala, doon na to. Pwede na siyang kainin. Na raw. Inimbitahan ni Louie ang brigada sa kanilang processing area at doon niya ipinaliwanag paano ginagawa ang kanilang chocolate. Mag-start ang chocolate from raw cacao. This one is fermented cacao. This one is roasted cacao. Small beans, no? This is from Saloy. Barangay Saloy. Wow. Kalinan district. Then after roasting, ika-crack siya. So meron pa siyang husk. Then after separating the husk from the nibs, ito na yung cacao nibs. So ang cacao nibs, yun yung iga-grind. Then kapag na-grind mo ang 100% na cacao, ito na yung 100% chocolate. Ipinakita din ni Louie ang ilan sa kanilang mga chocolate products. Good for baking, pwede? All purpose. Baking, pwede ka na magawa ng tableya, tulawin mo lang, gawa ka ng chocolate, you want sugar, whatsoever. So this one, you melt it, i-molde, tableya na siya. Anything that you want to use for chocolate, so we have that. We have also 70%, different kinds of percentage. We also have white chocolate. White chocolate, basically, you use cocoa butter. So, ang cocoa butter, you mix with white sugar and milk powder, then you have the white chocolate. Tableya, ready to mix. So, hot water lang, di mo na kailangan yung batirol. Because this one is 24 hours na sa machine. Kasi nga, tropical sa Pilipinas, ang problema, natutunan yung chocolate, so choco spread. So, mix of peanut and chocolate. Sugar-free. May sweetener niya is stevia.
So pwede siya sa mga may sugar problem. Maliban sa paggawa ng chocolate, bukas din ang Fardeco sa rebranding. Ibig sabihin, pwede kang bumili sa kanila ng products at gawin mong product mo. Ikaw mismo ang pipili ng pangalan. Want to resell, develop their own brand. So we are FDA certified. We have CPR, license yung Fardeco. Malayo na ang narating ng chocolate factory ng Fardeco. Marami ng anak ang nakapag-aral dahil dito. Pamilya na siguradong may pagkain sa lamesa at mga magsasakang aangat sa buhay. Dadami pa sila mga kabrigada kung tayo mismong mga Pinoy ang tatangkilik sa gawa ng ating mga kababayan. Ika nga, tangkilikin ang sariling atin. Nagpapasalamat din si Chairman Nelson sa mga ahensya ng gobyerno na tumulong sa kanila para maiangat ang sinimulan nilang maliit na kooperatiba.